Hello mga kapatid. You know what? Gusto kong i-share sa inyo kung paano ko nakilala ang Panginoong Diyos. At unang-una sa lahat, it's not an easy ride, or sabihin natin na hindi ganun kadali yung dinaanan ko bago ko siya nakilala. Una sa lahat, siguro lahat naman tayo dumaan muna sa pagiging Katoliko. Noong mga bata pa kami, actually ang bahay namin malapit lang sa isang chapel. Yung chapel na yun, kami pa naglilinis, kami pa nagri-ring ng bell. One time, I think high school lang ako noon, nasa choir ako ng chapel. May isang missionary from Alaska na ang pangalan niya ay si Father Thomas Keir, na siya yung nag-officiate nung sermon during ng kapiyastahan ng barangay. Ang napansin ko lang sa kanya, noong, di ba, tayo pag nagkukumpisal, lalapit doon sa pare, dahil nga since maliit lang na chapel yon, lalapit ka personally, bubulong sa kanya, sasabihin mo sa kanya kung ano yung sinasabing, may mga sinasabi noon na nagkasala ka, doon mo sa kanya sasabihin yung kung anong gusto mo i-confess. Then, ito si Father Thomas Keir, ang sabi niya, huwag kayong lumapit sa akin. Gusto ko mag-confess kayo, diretso sa langit, siya ang kausap nyo, para wala kayong itatago. Hindi ko malalaman kung ano man ang gusto nyong sabihin sa kanya. Kasi kung dadaan sa akin, baka mayroon kayong hindi sasabihin. Thinking na makilala ko kayo, malalaman ko kung ano yung ginawa nyong kasalanan. So, sa pamamagitan ng isang interpreter, sinasabi niya yung gusto niyang sabihin. Then ganun nga, sabihin nyo sa Diyos na ito ang mga kasalanan niyo, diretso, wala kang itatago dahil wala namang nakakarinig, kayo lamang between ikaw at ang Diyos. Then ito na, nung dumating na yung pagkukumunyon, hindi rin pinalapit niya yung mga tao. Ang ginawa niya, siyang lumapit isa-isa. Since naman maliit lang yung chapel, siguro it took him around 20 to 30 minutes na natapos na iniisa-isa niyang bigyan ng ostya yung mga churchgoers. So, from then on, nagkaroon ako ng malaking question sa utak ko. Sabi ko, ang Diyos ba sa Amerika? Dahil he came from Alaska. Alaska belongs to the United States of America. Ang tanong ko sa isip ko, magkaiba ba ang Diyos sa Amerika at sa Pilipinas? So moving forward, nung ako'y mga graduate na ng high school, sumama ako sa kapatid ko magbakasyon sa Lucena. Alam mo kung ano lang ang bit-bit ko? Hindi ko makalimutan. Kasama kong ate Nelly ko at saka yung tatlo niyang anak, si Randy, si Denden at saka si Joey. Sumakay kami ng tren from Legazpi papuntang Lucena City. Ang baon ko, gitara, nakasuot ako ng yung pantalon na kumbaga ngayon ang tawag ay spandex. Nalimutan ko na yung term doon eh. And you know kung anong kulay? Imagine niyo kung ano itsura ko ha. Nakapantalon ako ng orange na bell bottom. May clogs ako. Ang aking top, ang blouse ko ay violet na may bulaklakan with yellow color on it. Konting damit at gitara. Yun ang baon ko doon sa Lucena. Because wala sa isip ko na doon ako magka-college. As in, bakasyon lang. Sa madaling salita, I found out na ang bahay pala ng kapatid ko, ang likuran niya lang ay itong Sacred Heart College. Sabi ng kapatid ko,
uy, bakit ka pa uuwi? Dito ka na lang mag-college. Lang sa likod bahay natin yung college. Yung lugar nila, that is Trinidad Street Corner, Merchant Street. Sa likod lang noon ay yung Sacred Heart College. So, one time, nag-inquire ako. Nakita ko yung mga estudyante. That was yung Sacred Heart College ay exclusive for girls pa noon. And then, may mga sinasabit sila sa damit. Meron nakalagay sa, may parang belt, may kwintas, tapos may nakasabit sa damit na nangangulugan na yun ay teritoryo ng Catholics at saka mga madre na nandoon. And I don't feel comfortable about it, na ayoko na may mga nakasabit-sabit. So, sa madaling salita, napapunta ako sa isang private university. Ito na nga yung Enverga University. Nung andun ang dalawa kong kapatid ang nandoon, si Ate Nelly at saka si Ate Paring. Si Ate Paring sa downtown, si Ate, actually pareho naman sila sa downtown pero pinakamalapit sa cathedral, itong Ate Paring ko. So una kong ginawa, the first Wednesday, ay pumunta ako sa cathedral. Ito yung pinakamalaking church sa Lucena City. Tama-tama, it was Wednesday at alam mo naman kung ang araw na Wednesday ay ito ay perpetual help parang perpetual help Wednesday prayer service, parang ganon. So pagbungad mo doon, pagpunta ko doon sa cathedral, ang nasa isip ko kasi gusto kong malaman kung anong kaibahan manalangin ang mga Tagalog at saka mga Bicolano. So, sa susunod na lamang pong issue, sa susunod na vlog ko, itutuloy itong kwentong ito para meron kayong susundan, okay? Maraming salamat at subaybayan niyo pong aking may tala-arawan kasi ito po ay napakalaga na simula kung paano ko nakilala ang Panginoong Diyos. Salamat po muli, Diyos mabalos.